Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So, habang po itong ating Vice Presidente ay nasa Kuwait mga kababayan, ito naman po si Pangulong Bongbong Marcos ay tuloy-tuloy po ang pag-ikot dito po sa mga palpak na flood control projects. Ito pong mga flood control projects na ini-inspeksyon ng Pangulo ay nung panahon pa po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon po naglalabasan po ang mga kapalpakan, mga substandard na mga materyales ang ginamit, maninipis ang semento, at mabilis bumigay ang mga instruktura. So yan po ang ginagawa ng Pangulo, talaga ng mga seryosong ating Pangulo na pagpanagutin itong mga komita at mga nakipagsabwatan para nakawin ang pera ng taong bayan sa pamamagitan ng katkong, sa pamamagitan ng SOP, sa pamamagitan ng under the table na nangyari po dyan po sa mga flood control projects sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways. So marami pong ulo ang gugulong dito po sa mga isyong ito. At habang siya po ay nagtatrabaho, ito namang si Sara Duterte ay nandyan po sa Kuwait. Anong ginagawa? Thanksgiving. May pa-Thanksgiving si Sara Duterte. At habang nandiyan siya sa Kuwait, mga kababayan, ito naman ang nangyayari sa kanyang lugar dyan sa Davao. Ito, tingnan ninyo mga kababayan. Grabe, ito nga baha. Dyan po sa Davao. Kaya dapat yung flood control project dito sa Davao, talagang inspeksyonin at imbestigahan. Ayan mga kababayan, Ronquillo ang kumuha, Jose P. Laurel Avenue, Bahada, Davao City. Heavy rainfall. Ayan mga kababayan, grabe. Ayan mga kababayan, yung ayan Nasa na kaya ang 51 billion na ginastos para sa flood control project din sa Davao. Kung iyon, sana mapaliwanag mo kung saan napunta yung 51 billion na yun na flood control. Grabe po ang baha dyan sa Davao. Ayan mga kababayan, sobrang lalim halos lubog na yung gulong ng mga sasakyan. Yan po yung nangyayari habang itong si Sara Duterte ay nandyan po sa Kuwait para po magpa-Thanksgiving. Tuwan-tuwa siya sapagkat nabasura po ang impeachment complaint laban sa kanya. At eto mga kababayan, tingnan ninyo. Meron pong post itong ating kababayan at sabi dito doon sa speech ni Sara Duterte dyan sa Kuwait ay wala daw sa kalingkingan ni Sandro Marcos. Basahin ko lang itong mga nakasulat bago natin pakinggan si Sara Duterte. Ayan, VP Sara nasa Kuwait. Pakinggan nyo guys kung ganyan ba dapat magsalita ang gustong maging presidente. Nako, ano kaya ang sinasabi ni Sara Duterte? Paano nasabi ng ating kababayan? Ganito ba talaga magsalita ang gusto maging presidente? Ito pa. Parang teacher lang ng anak ko. Yung speech daw ni Sara Duterte, parang teacher lang ng anak ko nung kinder. Kinakabahan kasi first time mag-speech. So ayan mga kababayan, pakinggan nga natin itong speech ni Sara Duterte. Para bang teacher lang ng kinder? Marami ang hindi na nagising kaninang umaga dahil kinuha na sila ni Lord. Pero, huwag ninyong kalimutan, tayong lahat, binigyan tayo ng isa pang araw ng Diyos. Para magmahal sa ating pamilya, magserbisyo sa ating bayan. Guys, hindi po mga estudyante yung kaharap niya dyan Baka sabihin nyo mga estudyante, mga kindergarten o mga preschool yung kausap niya hindi po mga grade 1. Ang kausap niya po dyan ay mga OFW dyan po sa Kuwait. Pero tama yung yung obserbasyon ng ating kababayan, parang teacher lang ng kindergarten. Di ba?
Tingnan nga, pakinggan ninyo, ulitin natin, ha? Hindi po ganyan magsalita dapat ang Vice Presidente. Kaya sabi tuloy, wala ka pa sa kalangkingan ni Sandro. Si Sandro Marcos, grabe, ang ganda ng pang nagsasalita, fluent na fluent, at talagang may dating. Etong si Sara Duterte, para lang daw kindergarten teacher. Ulitin natin. Marami ang hindi na nagising kaninang umaga dahil kinuha na sila ni Lord. Pero huwag ninyong kalimutan, tayong lahat, binigyan tayo ng isa pang araw ng Diyos. Para magmahal sa ating pamilya, magserbisyo sa ating bayan, at tumulong sa ating kapwa-tao. Kaya kailangan natin magpasalamat para sa araw na ito sa ating mahal na Panginoon. Pangalawang pagpapasalamat ay ang ating pagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong imbitasyon sa akin na bumisita dito sa Kuwait. Oy, eto may issue pa dyan Yung mga nagpunta daw sa Kuwait, dyan sa event na yan. Mamaya malalaman natin. Ano to, kasi ang balita, nagbayad daw, di umano. Etong mga pumunta dyan. At ang nangyari, nagbayad sila para umattend ng Thanksgiving ni Sara Duterte. At mukhang sabi, nagutom pa daw. Ayan, mamaya pakinggan natin yung sinabi ng ating kababayan. Pero pakinggan muna natin itong ating teacher. Nag-i-speech yung ating teacher dito sa kindergarten. Ako po ay sobrang masaya at nagalak noong natanggap ko ang sulat ng ating organizers ng ating event ngayon na merong Thanksgiving na gagawin dito. Okay, narinig ko yung organizer, salitang organizer. Dito raw mga kababayan, ayon doon sa mga marites, kumita raw etong mga organizer dyan, mga kababayan. Kumita yung mga organizer, pero yung mga umattend nagbayad at tapos nagutom daw. May nabasa pa nga ako, tubig lang daw ang pinainom sa kanila pero hindi ko kasi may nakita rin naman ako na may prutas na pinakain sa kanila. Pero ewan ko magkano bayad pero nagbayad sila para umattend ng event para makinig dito kay Teacher Sara Duterte. Tapos nagutom sila, prutas at tubig lang yung pinakain. Mamaya, ito, pakita ko na sa inyo mga kababayan. Ito po, ayan pinagkakitaan ng mga OFW para sa event ng Maisog ni Inday. Ito, pakinggan natin. Oy mga DDS, ano nangyari sa Kuwait? Sa Maisog, ibig sabihin kayo pa pinagbabayad. Akala ko ba? Sila pa nagbayad mga kababayan Imbis na si Sara ang tumulong doon sa mga kababayan natin sa Kuwait, sila pa raw ang nagbayad doon sa event. Kaya nagpunta si Inday dyan para mabigyan kayo ng support. Kasi nga, mga frustrated daw kayo. Kaya nagpupunta siya sa inyo. Oy, bakit kayo nagbabayad para dyan sa Maisog, para makapunta kayo sa event? Hala? Tapos gutom daw, balita ko. Anya? Gutom daw. Ang lakas mag-asar na itong kababayan natin na ito. Kama yung ngiti ni madam talaga napapapikit pa yung mata nagutom daw itong mga DDS. Nangyari? Kayo pala pinagkakikitaan no? Yung organizer, yung mayaman. Kayo naman, mga tangang vovo. Ayan, nasabihan pa kayong tanga. Tama ba? Sabi niya, kayo naman mga nagutom na mga tanga, nagbayad kayo. Ayan po, siguro taga-Kuwait din to na hindi sumama dun sa sa event diyan po sa Maisog diyan kay Sara Duterte. At ito pa matindi mga kababayan. Ito, sobrang OA mga kababayan. Ito mga kababayan, tingnan niyo, sobrang OA Kung titingnan niyo itong mga upuan, wala pa namang nakaupo dito, bakante-bakante. At parating na si Sara Duterte. Tingnan niyo mga kababayan tingnan niyo maigi kung ano mangyayari. Teka, mahina internet ko. Walang iya kasi hanggang ngayon, wala pa akong globe. Ayan mga kababayan, Grabe yung security ni Sara Duterte, mga kababayan,
Wala naman tao lumalapit, ilang piraso lang. Tapos yung kanya mga security ay parang mga tanga lang at sobrang OA, overacting para siya ay ay bantayan. Ayan mga kababayan, tingnan niyo naman oh. Grabe oh, sobra namang overacting kayo. OA niyo naman. Wala naman lumalapit. Sabi nga dito, mas marami pa yung bodyguard niya kaysa sa mga dumalo diyan sa Kuwait. Ano? Madadapa-dapa pa yung mga security. Papunta lang siya diyan sa Diyan sa siguro sa backstage. Parang may banta sa buhay, parang may gugurgur. Ayan, tingnan niyo mga kababayan, no. Di ba ang OA? Ang OA niyo naman. Oh. Ang daming gwardiya, wala naman taong lumalapit. Ano naman kadramahan yan, Madam Vice President, sobra namang OA niyan. Ayan, oh. Tingnan ninyo, oh. Kapit kamay, oh. Kapit kamay. Ay, ito isa, mandadaba-dapa pa. Ayan, oh. Di ba? Mas marami pa nga yung mas marami pa yung mga bodyguard kaysa dun sa mga tao. Wala talaga, napaka-OA. Sa bagay, trabaho nila yan. Ewan ko kung ano to, PSG ng OBP. Kasi 'di ba, ang dami niyang gwardiya Ilan ba ang naka sa kanya? 400? Walang Diyos, sobra-sobra binabayad natin dito. Wala namang ginagawa itong ating vice presidente. Lugi tayo dito. Napakalugi naman natin dito. So yan mga kababayan, yung mga pangyayari diyan sa Kuwait. Dumalaw siya para sa Thanksgiving habang lubog sa baha ang Davao City. At habang ang presidente natin ay trabaho ng trabaho, inspeksyon ng inspeksyon, ito ng mga ating vice presidente ay nag-i-speech na parang kindergarten teacher dyan po sa Kuwait. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya mangyari, baka humihingi ng simpatsya para makakuha ng suporta dahil tatakbo nga itong presidente sa 2028. At tingnan nyo naman ka-OA. Sobrang OA naman ito mga gwardyang ito, wala naman lumalapit kung makabantay, kala mo naman ay may banta sa buhay. Wala naman tao dito sa mga upuan. At isa pa, yung mga taga-Kuwait naman, mga OFWs natin, huwag po kayo magpauto. Bakit kayo pa ang magbabayad sa event? Dapat sagot na yan ng vice presidente. Kasi unang-una, nangangampanya na nga siya para sa sarili niyang kapakinabangan. Tapos kayo pa pagbabayarin. Tapos prutas at tubig. Okay, sana kung soft drinks kaso tubig ang binigay sa inyo. Di ba? Parang tama yung narinig natin organizer pa ang kumita dyan. Tapos yung mga OFW natin ay nauto at nabudol. At nangyari. Lugi. Lugi ang gobyerno, lugi ang mga OFW. So yan mga kababayan, grabe naman yung ka-OA na yan. No? Daming gwardiya, wala naman tao. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ang ating update. Nakakaawa po ang Pilipinas. Dapat dito kay Vice Presidente, magtrabaho ka ma'am. Hindi puro kung ano-ano pinagagawa mo, sayang lang yung sweldo mo. Ibigay mo na lang sa mga mahihirap yung sweldo mo, total, wala ka namang ginagawa. Gala ka lang ng gala. Okay, so, yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.